Yon mga masters, bali may good news ako sa inyo. Bali, 8 videos araw-araw ang i-upload ko sa aking YouTube channel. Bali, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Maraming salamat sa solid nyong suporta sa akin mga masters. At sa mga hindi nag-i-skip, maraming salamat sa inyo. Inuulit ko mga masters, 8 videos araw-araw na ang i-upload ko sa aking channel. Maraming salamat sa inyo mga masters. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Justin Villanueva, shoutout kay Danilo Wamar. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Si Ivory ay mukhang malamig, hindi ako gagawa ng anumang bagay para ipagkanulo ang Aaron. Tandaan, magpakailanman. Kung pipiliin kong gawin ito, ano ang kahulugan ng kayo ni Fumang? Panipi, napakalinaw ng mga salita ni Ivory, kami ay isang kooperatiba na relasyon, kung hindi makakatulong ang kabilang partido, walang halaga ang pagtutulungang ito. Natural na mauunawaan ni Fully ang ibig sabihin ni Ivory. Magsasalita na sana siya. Sa oras na ito, may ingay sa pasukan ng lobby. Mabilis na umalis si Fully at tahimik na umalis. Sa bulwagan ng pamilya ni Fu, bumalik si Fu Tianxing na may mataas na espiritu. Sa sandaling marinig niya na ang patriarch ay bumalik, isang grupo ng mga senior executive ng pamilya ni Fu, anuman ang edad, ay sumugod sa bulwagan. Sa harap ng pintuan, tinanong ni Fu Tian ang isang binata ng 3 hakbang sa isang pagkakataon. Gwapo ang binata, maayos ang pananamit at kakaiba ang ugali. Sa likod niya, mayroon ding 20 nasa katanghaliang gulang na may kakaibang pananamit. Napakalakas nila isa-isa. Matutulungan nila ang kanilang mga pamilya at malaman na sila ay mga matatanda ng walang gaanong iniisip. Pagpasok sa looban, masayang sumigaw si Fu Tian, halika, tsaa, maupo. Pagkatapos, gumawa ng isang magalang na kilos. Marahang tumango ang binata at tumingin sa mga executive na nakatayo sa magkabilang panig ng pamilya. Puno ng paghamak ang kanyang mga mata. Ladies and gentlemen, I'd like to give you a grand introduction. This is Aoyi, the 3rd son of Yongshengsi area. Nang marinig ito, agad na natuwa ang mga nangungunang executive ng grupo ni Fu at na-flatter pa sila on the spot. Ito pala ang sikat na pangatlong anak ng Yongshengsi area. Mas mabuting makilala siya kaysa sumikat. Talagang talented siya. Hindi totoo yan. Napakaganda ng pangatlong young master. Para siyang dragon at phoenix sa mga tao. Kung pupunta ka sa bahay namin bilang isang bisita, maaari mong tulungan ang iyong sarili. Huwag maging magalang. Tuwang-tuwa ang mga taga-Faya. Nandito lahat ang 3 bata ng Yongshengsi area, na nagpapakita na ang layunin ng paglalakbay na ito ay nakamit at muling nabuhay ang pag-asa sa kinabukasan ng FUJIA. Tuwang-tuwa din si Fuchan. Bagamat nagpunta siya sa lugar ng dagat ng Yongsheng na may maraming paikot-ikot, sa wakas ay naabot niya ang kooperasyon. Sa katunayan, si Fu Tian, ang kasambahay ng pamilya Ao, ay labis na nagdusa noong araw na iyon. Naisip niya na makikipagkita siya sa pinuno ng angkan ng walang kamatayang si area, at marami siyang pagdurusa sa hinaharap. Ngunit ang resulta ay hindi inaasahan, at ang pakikipagtulungan ay napakalinaw. Siyempre, ang presyo at chips ay hindi wala. Ang pamilyang Fu ay nagbabayad ng mga buwis at mga regalo sa walang kamatayang lugar ng dagat bawat taon, nakatumbas ng pagyuko sa walang kamatayang lugar ng dagat sa paraan ng paglilingkod sa mga ministro. Gayunpaman, ito ang handang tanggapin ni Fu Tian. Kung tutuusin, ito ay formal lamang, at ang pamilyang Fu ay nasa nominal na independyenta. Sa harap ng pambabula, ngumiti si Aoyi at umakyat sa tuktok ng bulwagan.
Direkta siyang umupo sa kaliwa. Natigilan ang isang tumutulong na executive ng pamilya, dahil ang posisyon na inuupuan ni Aoyi ay ang pinuno ng pamilya, ang pinuno ng pamilya. Malinaw na si Aoyi, na nakatira sa isang malaking pamilya gaya ng Yongshengsi area, ay hindi maaaring hindi maunawaan ang kagandahang asal ng host at ng bisita. Sinadya niya, sa harap ng lahat ng miyembro ng pamilya, hindi makababa si Fu Tian sa entablado. Nakangiti niyang sabi, "Third young master, this is your seat." Naiinip na kumaway si Aoyi, "Hoy, huwag kang magsalita ng walang kaparerikan, gusto kong umupo dito, hindi mo rin sinabi, casual, tapos ako ay napaka-casual." Nagalit si Fu Tian sa kanyang puso, ngunit ngumiti lang siya ng alanganin at umupo sa upuan ng panauhin, na naging dahilan upang maging kahanga-hanga ang pangunahing bulwagan ng bahay ni Fu. Umupo ang panauhin sa upuan ng host, ngunit umupo ang host sa upuan ng panauhin. Sino ang pinakinggan ni Fu? Hindi ba napaka-ironic? "Mel, halika dito." Nakangiting sabi ni Fu Tian. Tumango si Fu Mei at pumunta sa main hall. Nagbigay siya ng saludo at tahimik na sumulyap kay Aoyi, nagkunwaring nag-pose saglit. "Darating ang pangatlong young master para tulungan tayo. Baka magtagal pa siya. Ikaw at ako ay tutulong sa 4 na gintong bulaklak at maglilingkod sa ikatlong young master ng mahabang panahon. Huwag mo siyang pabayaan, alam mo ba?" Panipi, pinilit ni Fu Mei ang kanyang pananabik, "Oo. Dapat ay magaling si Fu Mei sa paglilingkod sa ikatlong young master." Panipi, bagamat suwail si Aoyi, mukha siyang mabait. At higit sa lahat, si Aoyi ang ikatlong anak ng Yongshengsi area. Kung makakasundo niya ito araw at gabi, sa sarili niyang kagandahan, hindi siya maniniwalang hindi siya nahok. Kapag nahok, para kay Fu Mei, lilipad siya sa mga sanga at magiging phoenix. Bagamat hindi siya kasing galing ni Ivory, maaari pa rin siyang sumikat sa pamilyang Fu at maging sa buong mundo dahil sa kanyang walang kamatayang manugang. Sa oras na iyon, paano nakikipagkumpetensya si Ivory sa kanyang sarili? Maaari rin niyang tapakan si Ivory. Itinaas ni Fu Mei ang kanyang mga mata at napag-alaman na si Aoyi ay nakatingin din sa kanyang sarili, at ang kanyang mga mata ay halatang nabighani sa kanyang sariling kagandahan, na nagpaparamdam sa kanya ng higit na pagmamalaki. Magiliw na ngumiti si Chong Aoyi, at umatras si Fu Mei sa isang tabi. "Well, napakaganda ng arrangement. Gabi na para makatulong sa lagay ng panahon. Magpapahinga na ako." Tuwang-tuwa si Aoyi sa pagkakaayos ni Fu Tian. Masayang sabi niya, ngunit tumingin siya kay Fu Mei na may gininto ang liwanag sa kanyang mga mata at nagsimulang umalis. "Lumiliwanag na ngayon. Ano ang magagawa natin nang walang pahinga?" Obviously, iba ang ibig sabihin ng tinatawag niyang rest. Ngumiti at kumaway si Fu Mei. 4 na magagandang maid ang dahan-daang pumasok mula sa labas ng pinto ng hall. Bawat isa sa 4 na babaeng ito ay may kanya-kanyang kagandahan at estilo. Sila ay maislan, malambing, sexy at kaibig-ibig. Ang mga tuwid na mata ni Aoyi ay kumikinang sa ginto, at ang kanyang malalaking kamay ay patuloy na nagkukuskos, na naging dahilan ng kanyang pagkabalisa. Sa tagsibol, tag-araw, taglagas at taglamig, dapat mong pauwiin muna ang ikatlong anak sa kanyang silid, mahinang sabi ni Fu Mei. Natigilan si Aoyi, halatang bigo, ngunit ang pagkabigo na ito ay tumagal lamang ng napakaikling panahon, dahil ang 4 na gintong bulaklak ng Fujiya ay talagang karapat-dapat sa titulo, at bawat isa ay maganda at gumagalaw, na naging dahilan upang hindi makontrol ni Aoyi. Alam ni Fu Mei ang puso ng mga tao at sadyang nakakakuha ng gana sa pagkain ni Aoyi. Naiintindihan niya na kung mas maraming bagay ang hindi niya makukuha, mas gusto niyang makuha, at mas mataas ang kanyang mga chips. Kung mas madali siyang makuha, mas maaga siyang iiwanan. Sa paghihintay na umalis si Aoyi kasama ang kanyang barkada, may biglang nagsabi na may malamig na mukha, "Patriarch, masyado bang mapangahas ang ikatlong anak ni Aoyi? Ano ang tingin niya sa amin Fu clan? Maaari ba siyang umupo bilang pinuno ng angkan?" "Oo, Patriarch, kahit na walang tunay na Diyos sa aking pamilya, dati akong isa sa 3 malalaking pamilya." Ang isang grupo ng mga senior executive ay napuno ng matuwid na galit, ngunit nang si Aoyi ay naruroon lamang, lahat sila ay sumabay sa isa't isa na may nakangiting mga mukha, at walang sino man sa kanila ang nangahas na magsabi ng kahit ano. Sa huling pagsusuri, ang mga matatandang ito,
nang walang tunay na Diyos, ay hindi pa rin handang humiwalay sa kanilang mga dating tungkulin. Kapag nahulog ang tigre at binubuli tayo ng aso, sino ang nagsabi sa atin na ang angkan ng Fu ay walang tunay na Diyos? Kung gayon, sino ang maglalakas loob na maging napakapangahas? Kaya sa huling pagsusuri, kasalanan ni Fuyao. Panipi, tama, kung hindi dahil sinundan ni Fuyao ang rutang itinakda namin, wala kaming Falkland dito. Kasabay nito, ang mga taong ito ay mayroon ding isang karaniwang problema, iyon ay, kahit na hindi nila ma-pull out, kadalasan ay gusto nilang ilagay ang responsibilidad na hindi magtrabaho ng husto sa iba. Kinaway-kaway ni Fu Tian ang kanyang kamay, at pagkatapos ay umupo siya sa pangunahing upuan, tumingin sa lahat ng senior executive, at sinabing, "Speaking of Fuyao, nakapunta na ba si Aaron noong panahon na umalis ako?" Chieftain, ang Aaron ay hindi nabuhay sa hinaharap. Sinuri din namin ang mga talaan ng Tianmen, at tila walang exception, iniulat ng isang tao. How dare Aaron come to help his family and save people? Tinatayang hindi alam ng lumiliit na pagong na ito kung aling sulok ng mundo ng Xuanyuan ang mahigpit nitong itinatago. Katangahan ni Fuyao na umasa sa basurang iyon para iligtas siya. Nakakatuwa, balita ko nagsuka siya ng dugo ngayon. Sa tingin ko galit siya sa sarili niya. Isang grupo ng mga senior executive ang nanunuya na lahat sila ay napupuot kay Ivory. Kung hindi dahil sa kanya, makapangyarihan pa rin sila sa mundo. Hindi nakakagulat na tulungan si Tian. Nasa expectation din niya yon. Alam niya kung paano nangangahas ang Aaron na dumating sa mundo. Ang balita ng pagbitay kay Ivory, sa katunayan, ay higit na patay na kabayo bilang isang live horse doctor. Kung ang Aaron ay mapipilitang magpakita, napakasaya niya. Ngunit kung hindi niya magagawa, maaari niyang, hindi bababasa, hadlangan si Ivory at hayaan siyang mamatay para sa Aaron. Ang pagpatay sa mga tao ay ang pinakamalupit na paraan upang matulungan ang langit. Hindi ba nagbago ang isip ni Ivory? Tulungan ang langit, malamig na boses paraan. Umiling ang mga executive. I'm such an ignorant fool. I've made her lose face. Talaga bang iniisip niya na kung ayaw niya, hindi ko mapigilan? Kung nag-toast siya ng walang penalty, huwag mo akong sisihin, para sa aking pagsusumikap, tulungan ang langit na malamig na boses. Tingnan ang tulong araw, galit na bumangon, tulungan si May na mabilis na sakupin ang pagkakataon, Patriarch, sinasamahan kita na pumunta. Nang si Ivory ay nakaupo sa silid, pinasok ni Fu Tian ang bahay kasama si Fu Mei at ilang mga senior executive. Fuyao, dumating na si Mr. Eyosan sa bahay, ibig sabihin ay handang tumulong sa amin ang bahagi ng dagat ng Yongsheng. Kung handa kang makinig sa aking pagsasaayos at plano, kapag naging matagumpay ang kasal, tayo ay katumbas ng dalawang malalaking pamilya sa likod natin, at malapit nang bumangon ang ating pamilyang Fushi. Bagamat galit na galit si Fu Tian, pinili niyang pansamantalang pigilan ang kanyang galit. Malamig na bamantong hininga si Ivory, ano ang kinalaman ko sa pagtaas ng angkan ng Fu? Anak ng asungot, paano mo nasasabi ang mga walang hiyang bagay gaya ng Fu clan? Galit na sigaw ng isang senior executive. Ngayon, dahil wala tayong tunay na Diyos, alam mo ba kung gaano tayo minamaliit at walang nagbibigay ng mukha sa atin? Fuyao, huwag ka nang magmatigas pa. Panipi, ang mukha ay nakukuha ko. Hindi ko kailanman narinig ko na kailangan kong umasa sa iba. Malamig na sabi ni Ivory. Pagkatapos, sinulyapan niya si Fu Tian at sinabi sa malamig na boses, ano ang saysay? Bakit nakipagtalo sa bush? Bigla, sa oras na ito, sinampal ni Fu Mei si Ivory. Tapos, hindi siya ngumiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya at mapagkunwari na ekspresyon, sinabi niya sa malamig na boses, Fuyao, ito ba ang ugali ng pakikipag-usap sa Patriarch? Oo. Sa tingin mo ba ay hindi mo matutulungan ang iyong pamilya kung wala ka? Sinasabi ko ikaw, sa tulong ko, magagawa mo rin. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.